my beloved Boss Mike Cervera. Tignan nyo, etong labi na tinubuan ng mukha kung paano kayo lituhin. Kita nyo, managot na agad dahil sa chismis. Pukin ang inan to. Managot daw agad dahil sa chismis. Tama ba yun? Anong ebidensya dahil sa sinabi sa laway ni Saldico? Dahil sa butas-butas na ebidensya ng mga maleta-maleta? Na sinabi na nga natin nasa na yung Remoa, ba't puro pipitsuging maleta yan dala? Mga kababayan ko, isipin nyo, hindi naman ganun katanga si Pangulo na magpapadeliver ng maleta-maleta sa may Malacanang. Mga kababayan, hindi ganun. Hindi ganun kabobo. Ito, mga kababayan, itong tao na to, magaling gumawa ng kwento. Kita nyo, gumawa na naman ng kwento. Binugbog daw at pinatakas daw yung mga tao nung si Saldico. Tapos daw, mga kababayan, di ba? Gumawa rin ng chismis ito. Si Orly Gutesa daw ay nasa Marines. Hindi naman totoo. Lahat ng sinabi nito, mga kababayan, puro kwento, puro kasinungalingan. Tapos ngayon ang panawagan, managot na kagad si Pangulo dahil sa chismis ni Saldico. Nasaan naman ang isip ng mga Pilipino kapag kaganon? Susundan nyo katulad nito. Sa lahat ng mic, ito pinakapangit at pinakasinungaling. Diba? Ako, mic din ako, pero hindi ako katulad niyan. Sinungaling na tao to, mga kababayan ko. Tingnan nyo, tama ba yun? Panagutin agad si Pangulo na hindi dadaan sa proseso? Saan kayo nakakita ng ganon? Samantalang si Manong Bongbong lahat, binibigyan ng pagkakataon. Dinadaan sa due process lahat. Mga kababayan, Urig TV, thank you. Di ba? Pero ito gusto, managot ka agad. Oo, Bongbong Marcos. Matindi. Matindi, mga kababayan, no? Si Presidente Marcos kailangan managot. Kita nyo? Kailangan niya ipaliwanag sa rin. Kita nyo, managot agad? Di ba, managot agad? Huy! Matindi yung mga banat nyo, Matindi yung pagmamanipula nyo sa isip ng mga mahihinang nilalang ng mga DDS, Sa bagay, marami naman na hong natatauhan. Di ba? Marami na hong natauhan ng mga DDS kasi kukunti na lang Yung pong 18 na nagrarally, yun po yung mga maiisog Yun lang ho yung bilang ng taga-suporta ni Sara. Gusto lang nila makihalo sa iglesia para masabi na marami sila. Pero wala, mga kababayan ko. Ako, duda din sa mangyayari na to Hukom ata yan. Oo, di ba? Hatol agad Tingnan mo, di ba? Hukom ka ba? Kaya siguro hindi pinagkalob na manalo ito sa may, tumakbong mayor, nakitikit pa kay Pangulong Bongbong. Hindi nanalo kay Joy Belmonte. Kaya siguro sama-sama ng loob nito, mayor na, naging bato pa. Yan po, si Mike Enriquez. Ay, hindi. Parehas lang sila ng ilong, pero Mike Defensor ito. Hindi ho Mike Enriquez, nililiwanag ko. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Wala na ho yun. Di ba? Itong pukin ang inan to. Yan po sila, mga kababayan ko. Sige, pakinggan natin. Si Presidente Marcos kailangan managot. Kailangan niya ipaliwanag sarili niya kung sinasabi niya hindi totoo to. Pero ako naniniwala doon sa binanggit ni Gutesa na yung pera na yan, delivery. Ipaliwanag daw yung sarili ni Pangulo. Mga putang ina nyo, sampahan nyo ng impeachment complaint, mga bobo. Tama, mali. Tama, di ba? Tama.
gusto nyo palang ipaliwanag eh. Saan nyo ipapaliwanag? Gantihan yung kabobohan ninyo? Magpaliwanag sa social media, ano? Korte na ba ang social media ngayon? Sabihin mo, oy, Mike Enriquez, sabihin mo kay Panot, sabihin mo doon sa may pilukan na matanda na mukhang bulldog, at sabihin mo doon sa senador na mahaba-baba, oy, Bongo, putang ina mo, nananahimik ka, ha? Tangina, hindi nyo ba napapansin si Bongo? Ah, putang ina mo, ba't ka nananahimik? Ah, puta, kasama ka sa kaso. Di ba, mga kababayan ko? Sorry talaga sobra na eh. Wala na silang tao, kaya kung ano-ano na lang para makaingganyo, pagalitin ng tao para sumama sa mga bobo. Di ba? Yan, mga kababayan ko. Tingnan nyo. Ano sabi? Oh. Naniniwala doon sa binanggit ni Gutesa. Kung sinasabi niya hindi, kailangan niya ipaliwanag sarili niya. Kung sinasabi niya hindi totoo to. Oh, kung sinasabi niya hindi totoo, sampahan mo ng impeachment complaint, bobo. Doon ang tamang venue. At doon manunumpa lahat. Di ba? Bakit kailangan sa social media? Mga gago to, mga gago. Sa totoo lang, mga kababayan, iba talaga. Pasalamat kayo, napakabait ni Manong Bongbong. Kung si Manong Bongbong, mga kababayan ko, naging ugali ni Digong, malamang wala na tong mga ito. Sobrang inaabuso nila ang kabaitan ng Pangulo eh. Ako naaawa na eh, sa sobrang bait ni Manong Bongbong. Abusong-abuso na eh. Mag-like muna kayo, nagre-reklamo si Pachuchay. Sabi ni Pachuchay, magli-5,000 na tayo, Pachuchay, pero kukunti pa lang yung nagla-like. Siguro nandito na naman yung mga DDS. Kayong mga DDS, gustong-gusto nyo rito. Siguro gusto nyo ring magpapatong sa akin, ano? Anong patong, Boss Mike? Papatungan ko ng kamay, tapos mag-request kayo. Maniwala kayo. Baka ito palatas-tas muna para kumalma tayo. Ha? Baka nakalimutan nyo. Si First Lady pumatong dito, pinatungan ko ng kamay ko. Sino nakapanood? Panoorin nyo, hanapin nyo. Sa mga social media ko, naka-upload yan. Oo. Nung panahon ng eleksyon, pinatungan ko yung balikat ni First Lady. Sabi ko, First Lady, anong gusto mong mangyari? Manalo si Presidente Bongbong Marcos. Next year, ikaw na ang bagong First Lady. Nangyari, mga kababayan. Di ba? Hanapin nyo kasi. Kaya nga, sinuot ko yung bigay niya, nawawala nga yung kulay blue. Nahanap ko. Tatlong ganito, ano ba tawag dito? Diyan sa goma na yan. Nagkatuto, mga kababayan eh. Oo. Sige, balikan natin to si... Itong... Ano ba to? Kamukha ni... Ewan ko. Diba? Sige, tuloy. Pero ako naniniwala doon sa binanggit ni Gutesa. Kita mo, naniniwala ka pala kay Gutesa. Nasaan na nga si Gutesa? Bakit di nyo palabasin? Palabasin nyo uli, tapos tatanungin ng mga senador. Tatanungin ng mga... nasa Blue Ribbon. Kung totoo yung mga sinasabi niya, hindi nga naka-cross-examination. Di ba? Hindi nga naka-cross-examination yun eh. Kumagat lang tapos tumakbo na eh. Pinakagat nyo lang si Gutesa tapos hindi nyo na pinakita eh. Paano natin maka-cross-examination yun? Kung totoo yung mga sinasabi nun, kung hindi na nagpapakita yung bobo. Diba, Baller? Diba? Sabi nga ni Rain pineke nyo nga, pati notaryo eh. Tapos sasabihin nyo, managot si Pangulo agad? So, gusto nyo laway-laway lang puhunan nyo? Ano? Gusto nyo ganon? Laway-laway lang puhunan natin? Mapapatalsik natin si Bongbong Marcos?
Di ba? Oh, di ba? Oh, sabi ni Rowena rito. Oh, Rowena, Yamane, let the money on the table come to light rather than the marching suitcase. Kita mo? Di ba? Mas kapanipaniwala mga kababayan yung nakikita natin yung pera. Ang pinapaniwalaan netong mga putang inanto, yung pong mga maleta na nakahilera, na maliliit. Yun! At pilit sinisiksik yung paniniwala na yung mga maleta na yun ay totoong may lamang pera para ihatid kay Ninong Martin at kay Manong Bongbong. Gago! Mag-utuan kayo pero hindi nyo mauuto kami. Iba kami mag-isip, hindi tulad nyo. Diba? Iba kami mag-isip. Hindi kami katulad ninyo. Ito ang malinaw na pag-aanalisa. Ginagawa nilang mga tanga, bobo, mga Pilipino. Tama ba mga kababayan? Ginagawa nilang mga mangmang, bobo, tanga mga Pilipino. Tama? Tama? Ganyan niluluto ang utak ng mga DDS. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit sila ganon. Tignan nyo mga kababayan kung anong lumalabas sa mga bunganga neto, yun din ang sinasabi ng mga DDS eh. Tayo mga kababayan, kami, napapanood nyo, iba-iba kami ng opinion eh. Pero yung opinion namin, makikita nyo mga kababayan, tumatama eh. Pero paano tatama mga kababayan? Kung laway-laway lang pala ang puhunan. Mga putang inanto, laway lang puhunan nyo. Diba? Oh, sorry. Sorry naman, Meli Husaka. Sorry. Hindi totoo. Mga kababayan, nakaka-visit naman talaga, di ba? Nakaka-visit naman talaga. Tignan niyo yung ginagawa nila mga kababayan, di ba? Magkano bilhin nila sa maleta? 1,499. 1,499. Meron bang Remowa na 1,499? Mga kababayan ko? Grabe mga kababayan eh, yung maliit na Remowa o yung kulab po ng Christian Jorba, meron ako nun eh. Mga kababayan, presyong segunda manong kotse na bili ko dun eh. Tapos lulukuhin nila yung tao mga kababayan oh. Manluloko, mga walang ya ito. Diba? Oo, napanood ko, eto na nga. Tatalakayin ko na nga eh. Mamaya, pagkatapos nito, talakayin natin ha. Medyo, baka magaya ako kay kay Baklang Roque. Baka mamaya mga kababayan, ma-stroke ba? Di ba Attorney Empoy? Ha? Nakaka-high blood eh. Grabe mga kababayan si Manang. Sige, hindi, mamaya pagkatapos nito, isusunod natin si Aimee. Hayop na yan eh. Oh, tingnan nyo mga kababayan ko ha. Tingnan nyo. Alam mo, yung pinapaniwalaan mo na mga sinasabi ni Gutesa at ni Saldico, pinagtatawanan lang yan. Oh, pasok. Naparin ho nga nilabas na sunod-sunod na video ni Saldico, abay tila nagiging comedy series na raw. Kita nyo, totoo naman nagiging comedy lang yung nilabas ni Saldico. Sabi rito ni Sulay, akala nila lahat ng Pilipino hawak nila at mapapaniwala nila. Imbis na tumulong kayo sa dami ng nawalan ng bahay na matay sa baha, walang makain. Kung may ebidensya kayo laban sa Pangulo, ilatag nyo. Dagdagan mo, Sulay. Dagdagan mo. Ilatag nyo, mga putang ina nyo. Ganon. Diba? Puro laway lang eh. Walang ebidensya, laway-laway lang. Pati si Baba.
Pati si Madam Auring, laway lang ang daladala. Oh, eto na, pinagtatawanan nga lang yan si Saldico eh. Ayon sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Tinawag ni Palace Press Officer Claire Castro na tila nagiging comedy series na ang mga sunod-sunod na videong inilalabas ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Siyempre, butas-butas mga kababayan, hindi umuubra sa netizen eh. Pati ho mga netizen, panoorin nyo at pakinggan ninyo. Tignan, basahin yung mga komento. Mga kababayan, kawawa ito. Ha? Sobra-sobra yung pambabalahura na ng mga tao rito eh. Diba? Lumabas kasi kahapon ang part 3 ng mga video ni Ko na may panibago na namang aligasyon laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Last na daw yun. Ni Castro, imbes na isang expose ang inaasahan ng mga kaalyado ni Ko, nagmumukha na raw comedy series dahil halatang binabasa lamang nito ang isang prepared script. Totoo naman, binabasa lang. Ganyan ba yung seryoso? At wala pa rin naipapakitang kahit anong ebidensya. Giit ng palasyo, malinaw na tahi-tahing kwento ang inilalabas ni Ko dahil habang lumalalim ang investigasyon sa flood control corruption at mas marami ng natutukoy na pangalan, sinusubukan na raw ng mga tinatamaan na pigilan ang pag-iimbestiga kaya gumagawa na ng kwento laban sa Pangulo. Binigyang diin din ng palasyo na ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng malawakang investigasyon kaya taliwas daw ito sa anumang naratibong ipinipilit ni Ko na may kinalaman ng Chief Executive sa anomalya. Kita niyo mga kababayan ko, si Pangulo ang nagpaimbestiga. Si Pangulo ang seryosong nagsabi habang nasa SONA. Mahiya naman kayo, Eka. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Mahiya naman kayo. Sabi sa SONA. Tapos sinabi na mananagot kayo. Sabing ganon. Nagpalakpakan pa yung mga nasa kongreso. Si Chis Escudero hindi na alam yung gagawin kung saan itatago yung mukha. Tapos sasabihin nyo si Pangulo. Si Pangulo nga nagsasabi na mananagot kayo. Hindi siya papayag na hindi kayo managot lahat at sisiguraduhin niya. Ngayong magpapasko, maraming makukulong. Hindi kayo magme-Merry Christmas. Tama? O, ayan. Kaya katawa-tawa, di ba? Iwan din ang tanong si Castro na kung sakaling magpalit ng liderato, ipagpapatuloy din kaya ang investigasyon sa korupsyon lalo't posibleng mga kaalyado naman daw nila ang tatamaan. Paano magpapaimbestiga? Aabsueltuhan nga ni Sara eh. Gusto ni Sara absueltuhin lahat. Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Ramon Revilla, Chis Escudero, Diskaya, lahat yan, absuelto lahat yan, maniwala kayo. Sabi nga ni Roque, ipaglalaban ko. Sabi ni Roque, ipaglalaban ko, Eka, si Saldico, kapag napalitan si Bongbong Marcos at naging presidente si Sara Duterte. Ganon? Talaga ba? Our beloved Boss Mike Severa.